hindi ako tumigil sa paghahanap ng mastermind. At ang may-ari ng tabako na ito. Sister, may hinala na ba kayo kung sino yung mastermind? Hinala ko na si Governor Gaspar Mireles, ang mastermind ng lahat. Kita mo na! Dahil sa kapabayaan mo, may kakanta na laban sa atin! Kapag hindi ka tumino, meron akong gagawin dyan sa babae mo. You don't touch her! Yes, EMP. I'm watching the news. It doesn't look so good. Yes, EMP. I'll resolve it. You'd better, or you'll be dead. Yes, EMP. Itong USB na to at itong tabako na to ay konektado doon sa mastermind. Paano, sister? Hindi pa ako sigurado. Pero nakita ko na ang tobacco na to ay gamit niya. At yung involvement ni Remy sa Mireles Foundation, hinala ko na si Governor Gaspar Mireles, ang mastermind ng lahat. Si Gov? Tatay ni Joshua? Sister, sa tingin niyo si Joshua may kinalaman dito? Hindi ko pa alam, Mateo. Sister, dati niya kasama yung pamilya ko. Hindi ko alam kung... Alamin natin, okay? Kumalma ka muna. Sister, masakit man tanggapin. Pero sa tingin ko, sa nakikita ko, si Joshua may malasakit sa pamilya ko. Kaya panatag ako ng ligtas sila. Sana nga, Mateo, na gano'n. Sister, pagtulungan natin alamin yung katotohanan. Sorry, Mateo, pero hindi na kita matutulungan dito. Bakit, sister? Kasi sa mga nangyari sa amin ni Ate Naomi, parang naisip ko na kailangan ako ng pamilya ko. Kailangan ko alagaan si Mama para magkaroon naman ng buhay si Ate Naomi. Pero paano po yung school? Paano po yung USB? Mateo, ipapagkatiwala ko to sa'yo lahat. At tandaan mo, huwag kang padalos-dalos sa kilos mo. Parati mong isipin ang kapakanan ng pamilya mo. Ha? George, I can't! You don't understand! This is too painful! Too painful for me! I can't be in a relationship right now!
Goo Bear, wait. I want to be there for you. My son, Pablo, is dead. I can't live without him. I can't. Hold on, Goo Bear. Please, be strong. No, goodbye. Sige lang ho. Iyak niyo lang ho yan. Pasensya na ho, sumilip ako kasi kakakausap ko lang po kay Sister Becca. Gusto ko lang namang makita si George. Gusto kong mag-abroad para makita ang anak ko. Malinaw naman yung plano ko, hindi ba? Ngayon, hindi ko na alam kung anong gusto kong gawin. Litong-lito ako. Magluluksa ba ako? Lalayasan ko ba silang lahat? Pababayaran ko ba kay Becca ang lahat ng sakit na ginawa niya sa akin? Wala namang po magagawa yan eh. Kung mananakit ho kayo, hindi naman po mauubos yung galit eh. Imbes, lalamunin lang ho kayo nito. Kung ako po pinili kong magalit dun sa mga taong nanakit sa akin, baka hindi po ako natutong magmahal. Hindi po ako naging mabuting asawa kay Ruth. Naging mabuting ama kay Miriam. Yung dalawang taong nagbibigay sa akin ng saya at pag-asa. Pero paano yung sakit na nararamdaman ko? Papatawarin ko na lang ba sila? Mahirap po talaga. Pero siguro kaya may Diyos. Para bitbitin po yung mga bagay na tingin natin na hindi natin kaya. Kasi may dahilan po lahat. Naging bari ka ba dati? Hindi po. Hindi po. Pero, meron po akong kaibigan na nagsasabi sa akin na magtiwala sa Diyos. Joshua, tingin ko dapat magpagamot ka na lang sa ospital. Ang lalim ng sugat mo. Hindi pwede. Ang dami tao doon. Issue pa. Yan ba talaga iniisip mo? Hindi naman ako pwede magpakita sa publiko ng ganito, di ba? Mapapasama ng siyudad eh. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya sa'yo, Joshua, ipagtatanggol mo pa rin siya? Well, he's my dad. So, you should know better. Pero hindi nga tama yung ginagawa niya sa'yo, Joshua. I know, pero hindi ko matatanggap kung may gawin siya sa'yo. Ganun ka ka-importante sa akin. O ma, bakit nandito ka, ma? Gusto kitang makausap.
Ma, doon tayo sa bahay. Mainit dito. Ay, hindi. Gusto ko dito. Kung saan ka nanuluyan ng mahabang panahon. Ma, mainit dito. Mainit. Ka doon tayo sa bahay. Hindi ko matandaan kung bakit dito ka natutulog sa bodega. Kung bakit itong ginawa mong kwarto. Sid, Ma, choice ko naman to. At saka, hindi naman siya mukhang bodega eh. Yun nga lang minsan, mainit. Pero ako ang nanay mo. Hindi ko dapat pinayagan na dito ka matulog. Ma, okay naman ako. Alam ko naman yung lugar ko eh. Patawad, anak ha. Hindi kita naipagtanggol sa pamilyang ito. Basta kahit ano sabihin nila, anak kita. Hindi yun magbabago. Wala kang ginawang pagkakamali. Tandaan mo yan. Ako ang nagkamali. Ako ang may kasalanan. Hindi ikaw, ha? At kung may maganda mang nangyari sa buhay ko, kayo yun ni Naomi. Kayong dalawang anak ko. Mahal kita, Ma. Mahal ko kayo ni Ate Naomi. Kayo ang pamilya ko. Alam ko. At lagi mong pinaparamdam sa akin yun. Salamat. Ma. I love you, Ma. Mahal kita. I love you, Ma. Hello mga kapatid, this is JM De Guzman of My Best Friend Eman. O, nabitin ka ba, best friend? Click mo lang yung next video. Dali! At mag-subscribe ka na rin sa TV5 YouTube channel.